Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ating pasadahan ang naging bakbakan nila Grandmaster Alexei Grebnev, ang Russian Grandmaster na dumayo sa Pilipinas para dito sa Asian Junior Chess Championship. Grabe, pinapasok na tayo ng Russians dito sa Asia. Lalakas ang field dahil nga po naban sila sa Europa at nagpulasan. Kanya-kanyang alisan at dito po napalipat sila sa Asia, pwede ang mga Russian players. At nakaharap niya dito ang ating pambatong si FIDE Master Christian Giancarlo Arca, ang pride ng Davao. At yan po ang World Youth Blitz Gold Medalist natin. Naku, pagdating sa Blitz, walang Grandmaster dyan. Blitz yan eh. Okay, ipi-play ko po yung video. Nag-create ako ng maliit na diagram board para makita nyo po yung kanilang mga moves. Okay. So ang kanilang laban ay Slav Chebenenko. Ang bilis ng kanilang opening, oh. Talagang pagdating sa opening, blitz, kabisado na halos. Okay, nag E6 at nag bishop to B4 variation, pero mainline po 'yan. Bishop D2 and nag castle, rook A C1. Okay? Mukhang preparado at alam din ni GM yung setup talaga, oh. Okay, at nag B3. Yan ang novelty. Kasi ang old lines ay A3, Rook FD1, H3, pero dito B3. Queen E7, umangat lang ang Queen ni Gian para connected na yung mga Rook, maiporma ng maayos later on. Nag H3, porma sa sentro, baka magkabukasan sa E-file. Porma sa D-file, baka magkabukasan sa D-file. Yan po ang mga strategy niyan. At na-pressure dito si GM at umiwas. Ayun, para baka tamaan pa ng bukasan dyan sa D-file. At nag-bishop A3, kinulit muna ang torre, nag-rook B1. Yun nga lang po, medyo risky, baka masaraduhan, mag C5. Bumalik uli si Gian, bishop B4. Okay, medyo lakihan ko ng konti ang demo board para mas makita po natin. Yan. Okay, at nag-bishop C1, B5. Yan talaga ang natural pattern ng Chebenenko variation ng Slav eh. Gumaganyan talaga yan. Rook C8 para pag kumapture, anytime ready sa C-file at nag-knight F4. Ayun, ito pong knight F4 ay planong mag-knight D3 niyan, ano? Knight E4, in-improve na ni Gian yung kanyang knight. At para may ideal F5, lalong mapalakas ang outpost ng knight. At nag-bishop B2 at the same time, meron din po kasing knight C3. Double threat eh. So, kaya nag-bishop B2 para makover muna yung C3. Hina mo ng exchange. Tatanggapin kaya ni GM ang exchange na yan. O talagang pihikan siya. Bishop A1 at nag-H6. Knight D3, nag-bishop D6. Automatically, no, tumakas na kasi baka masaraduhan at makulong pa ang bishop. Nag-A4 para talagang tumaas ang tension sa B5. Rook F8 at nag-rook C1. Itong rook F8 ni Gian, nagpaplano po yan na umatake sa kingside. Ayan, na-post ko na po yung portion nito sa ating Facebook page Kamatyas, yung crucial position lang. Pero dito po ay mas makikita natin yung kompleto and then mamaya ma-analyze pa nating mabuti mga Kamatyas. Okay, nag-Queen D8. Ano plano ng Queen D8? Pagka kumapture doon, capture, supportado yung rook. Nag-Queen A2 dito, ayun, para may idea na pag kumapture sa B5, magkaroon ng tempo control sa A-file, at kung ano pa ang magawa ng Queen na yan. So, nakaabang lang. Medyo makunat po at strategic ang kanilang laban, ano? Sino ang unang bibigay? Yan ang tanong. Ang mga Russians talaga, ano eh. Marami na po kasi ako nakalarong Russian sa tournament. Ang kukunat, tapos strategic. Pag mayroong endgame na lalamang sila, endgame na lang, hindi na pahihirapan yung middle game, pa endgame kaagad. Ang gagaling ng mga Russian players sa endgame, mga Kamatyas. Yan ang unang inaaral daw sa kanila sa School of Chess dun eh. Rook A8, ayun, para kung capturein man ng B5, capture, may pangsalubong na torre sa queen, at nag-rook C2 ang kunat, oh. F5, ayan na. Pumatong ng torre, G5 talagang, pero umunang bumangas na si GM sa C-file at pinasok ang knight doon. Okay, para makailag na rin sa G4 tempo attack. Pinalakas ang knight
kinapture ng bishop dahil sobrang lakas po. Pero pawn ang pinang-capture dito ni GM. Interesting mga kamatsas. At G4 pa rin ni Gian. Diyan magaling ang Pinoy sa mga kalik-kalikot. Paghahanap ng mga gulo-gulo. Knight F4 natumbukan ni GM ang malinis. Good move po, no? Yan din ang tira ng computer para may threat sa pawn E6. Yan, pero dito nag-iisip po si Gian kung ano yung pinakamagandang timpla na gagawin niya. Si Gian po, yan pala ay talagang mahilig sa imbalances. Magulo maglaro kumbaga. Ayun, kinapture, pero mukhang kwentado ni GM, oh. Kinapture ang kagad ng knight, di man lang binigyan ng atensyon yung E6. So mamaya tignan po natin, dilinisin po nating malaman yan sa analysis na gagawin natin. So nag-rook F7 dito, ang idea is to play rook G7 to attack sa king side. At nag-F3. Ayan, time na para paalisin na ang knight na yan at baka makabuo pa ng malakas na plano ng atake yung knight sa E4. At knight G5, bumalik sa F4 and the rook G7. Ayan na po, no? So threatening knight takes pawn, umiwas ang king sa G file ng king F2. Okay, at anong mga gulo-gulo pa? Knight F8 muna si Gian para secure niya yung pawn sa E6, pero nasulya pa ng mata dito ni GM. May weak H6 pawn dito si Gian. So kailangan pa bang bigyan ng pansin ang H6 na yan? O ibaling na lang ang focus and attention sa counterplay. Rook C8, good move by Gian. Napakaganda po ng kanya naging decision. Hindi sa depensahan yung pawn sa H6, talagang may plano siya to control, to dominate the C file. At napakaganda po niyan. Ayun, no, pinatungan pa ng isang tore. So yan ang kapalit ng isang pawn na sinacrifice niya para makontrol niya ang C file at makapenetrate siya ng counterplay, counter attack sa queen side. At nako, mukhang mauobligan na dito si Grebnev na talagang i-exchange na ang tore sa C file dahil sobrang lakas po talaga eh. O pagka umilag naman baka makalikot pa eh. So yun na nga, sinimplify na, queen takes at kumapture sa B5 mga kamatsas. Biglang baba ang evaluation bar. Nakita kagad ni Gian ng napakagandang tira. Queen C1, panggulo, binitin niya ang pawn sa A6 pero ang kanya pong paparating na threat ay rook C2, napakalakas na threat. Mukhang nawindang dito si GM Grebnev. Ang lakas po ng paparating na atake. Yan ang mga nakakabulabog ng isipan. Knight E2 para i-threat, i-neutralize ang queen na pumasok. At ano ang gagawing isa pang magandang bira sa posisyon na to mga kamatsas. Another strong move by Arca. Rook C2 para hindi makagalaw ang knight, naka-threat. Binabaan ng tore ni GM at bumaliktad na po ang evaluation bar. Lamang na dito si Gian. Ayan na. Nag-queen D2. Naku, may magandang tirang na miss dyan si Gian. Mamaya po, tingnan natin sa analysis na gagawin natin. At napuwersa na pong kumapture, magpa-queen to queen. At nag-queen A2 para syempre makuha yung strong A pass pawn. Bishop D4. Bumigay na B4. At nag-queen B5. Rook B1 dinipensahan. Lumalaban pa rin po si GM Grebnev. Knight D7, Knight C3. Talagang yun. Queen B8 para may threat sa pawn E5. So nag B5 na lang dito si Grebnev. Knight takes E5 ang ginawa. Kitang-kita pong evaluation bar. Oh. Malaki na lamang dito. 2 point something na. Okay, B6. Pero yan na lang ang huling panggulo dito ni GM Grebnev. Yang kanyang B pass pawn. Nag-Knight C4. Ayun, nako, naka-equalize. Medyo alanganin po yung tira na yon. Nag-B7. Dito merong gagawin, Bishop A7 eh. Nag-King H7, tumbok po yan sa computer engine. No? Tamang-tama ang tira na yan. Para kung mag-Bishop A7 man, mag-promote, walang tempo check sa 8 rank. Napaisip dito si Grebnev. Ano ba ang gagawin niya? Itutuloy niya ba ang Bishop A7 sacrifice para mapuwersa niyang mapaalis? Tinuloy. Kinapture, nag-B8 queen, queen takes E3, at nag-King G3. Naku, mamaya po may makikita tayong matinding part dyan. Kinapture ang knight. Okay.
2 knights, meron si Gian, Torre na lang kay Grebnev, pero ang problema ay yung king ni Gian ay exposed po mga kamatsas. Expose. Tawag natin dyan, halos wala ng damit. Nakaborless. Kaya mabigat po mga kamatsas. Masyadong exposed sa mga check-check. Ayan, nag-queen G8 check, king H6, queen F8 check, king G6, queen E8 check, king H6. Obligadong dyan eh. Hindi naman pwede sa F6. May check sa H8 eh. Queen F8, king G6. Ayun. Dito pala pumunta. Tapos gumanon. Nagtabla na po mga kamatsas. What a strong comeback by Grandmaster Grebnev. So ayan po. Ngayon ay i-analyze na natin. Grabe ang kanilang naging laban. Nakaka-tense talaga. Nung binibidyoan ko po yan doon. Talagang sabi ko ako rin natitense ako. Talagang syempre hindi naman talaga mawawala na syempre Pinoy tayo. Panig tayo kay Gian. 'Di ba? Gusto ko manalo kasi winning na naman na eh. Winless na si GM eh. Akalain mo nakabuelta pa ng counterplay yon. Okay po, analyze natin mga kamatsas sa simula ng kanilang opening. Ayan. Okay, ulitin natin. So nag D4, D5, C4, C6, Knight C3, Knight F6. Okay, so ito pong E3, ginagawa yan kapag ayaw ng puti na pasukin ang main line ng Slav. So naramdaman siguro ni Grebnev, mukhang preparado si Gian na baka mamaya biglang pasukin ang main line Slav. Mag-A4, Bishop F5, E3, tapos para bawiin yon then E6. Marami pong lines dyan pero nakaka-equalize na or maginhawa itong i-maneho sa black. Kaya kung blitz, gusto ni Grebnev may konting komplikasyon. Ayaw niya ng masyadong equalize kagad sa opening. So nag-A6 naman dito. Naging laro po namin ni Gian yan doon sa nung dumayo po kami sa Davao. Naimbitahan kami doon. Naglaro kami sa team tournament. Last round pa kami ni Gian. Ito tinira ni Gian. No? Chebenenko talaga siya. Nauwi rin sa tabla yung laban namin. Ayun, magaling talaga. No? Bishop F5. Okay. Ganito rin ang laro namin ni Gian. Kung di ako nagkakamali eh. Ganito rin. Bishop D2. Kung di po ako nagkakamali, ang ginawa ko kay Gian is Knight E2. Tapos lumipat yung Knight ko sa G3. Actually, mayroon pong content creator din na nag-post sa YouTube eh. Lindon ang pangalan, no? Kung di ako nagkakamali. So, nakuhanan niya pala yung aming game. So, thank you, Lindon, ano? So, nag-Bishop D2, Castle, Rook AC1, Knight BD7. Iyan po yung sinasabi kong novelty. Na ang novelty na yan, nakikita kong idea is pag umalis ang queen, hindi na makakapture ng buong buo yung pawn sa C4 at meron ng suporta. Kasi may mga lines kasi na pinapakapture talaga yan. Let's say queen C2 tapos papakapture yung pawn sa C4 as gambit, yung talagang hindi babawiin pero i-compensate naman sa control ng sentro na makukuha ng puti. Pero ito, ayaw ni GM, gusto niya mag B3 para pag alis ng queen, queen C2, ganun, talagang totally supported yung pawn C4. Nag queen E7, angat lang develop, H3, pasingaw muna sa back rank, and rook E8, rook FD1, rook AD8. Ayan, so yan. Kahit na marami pang harang sa D-file, iniwas na kagad. Iniiwas talaga yan para magkabukasan man, hindi natatamaan ng reyna sa D-file. At nag-Bishop A3, Rook B1, Bishop B4, Bishop C1. Ayan. At para wag masimplify ng todo at pag na-simplify kasi na exchange, maginhawa sa black. So nag-B5 na dito, natural po yan. Talagang ganyan ang ginagawa ng Chebenenko, nag-B5 talaga yan. Knight E2 umiwas na. Rook C8. Ayan, dito pag kumapture kasi sa D5, at least ready na yung tore. Knight F4. So itong Knight F4 ay magmamaneuver to D3. Yan po mga bitawan ng ideas niyan to control the important squares. Nag-Knight E4. So very good counterplay by Gian para yung Knight may magawa ding mas malakas. At kinover o sinuporta ng C3 kasi po may double threat no? Bishop B2, Bishop A3 exchange, Bishop A1, and nag-H6, Knight D3, at nag-Bishop to D6, at nag-A4. Ayun, sabi ko po kanina para tumaas ang tensyon sa B5 at nag-aabang talaga dito
si Grebneb na si Gian ang unang kumapture sa C4. Talagang iniirita niya eh. Sige, kumain ka na. Lugi kasi pagka kumapture mga kamatsas, yung rook sa B-file ready na eh. Kaya medyo ginugulangan ni Grebneb si Gian na siya yung si Gian ang unang mag-react. Pero nag-rook F8 lang. Kumbaga sa isip ni Gian, bahala ka dyan sa B5, ang dami kong suporta dyan. So itong rook F8, nagustuhan ko po, medyo silent ang plan, F5, G5 para sa king side. Nag-rook D-C1, Queen D8. Yan ang medyo questionable sa akin, yung Queen D8, ano? Queen D8. Ayun. Sa computer, ang gusto niya, pinababalik niya yung tore sa E8. Etong Queen D8, okay. Nagets ko na po. Napaliwanag ko rin pala to kanina, nahabol lang aking isipan mga kamatsas. Ang idea ng Queen D8, kasi baka mamaya, pag-capture sa D5, nag-aalangan si Gian na gusto niyang ipang-capture yung C eh, para salubungin ang reyna ng tore. Kaso, naisip ni Gian, pag-capture, baka sabayan ng hataw ng exchange doon. Dalawang tore sa Queen. Kaya nagsiguro si Gian na hindi makaka-capture sa D5, nag-Queen D8 para sapat ang suporta ng rook sa C8 mga kamatsas. Nag-Queen A2. So nag-change plan dito si GM. Hindi ko na siya pwedeng pwersahin sa C-file. Dito naman ako sa A-file. Grabe plano, no? Rook A8, inabangan din. Diyan ka na pala, ha? O, diyan din ako. Nag-Rook C2. Ayan, kumunat. F5. Rook C1 and nag-G5. Yan ang mga magandang pang-counterplay, no? Lalo na pagdating sa blitz, mga kamatsas, annoying yung mga ganyang paparating na atake. Annoying yan kasi paparating na yan eh. So, Knight E5, capture, G4. Pero dito kapansin-pansin, lumaki lamang ni GM, ano? Knight F4, good move yung Knight F4. Oh. Takes, ayan, ito na yung kanina. Na ang bilis-bilis lang ni GM Grebneb, kinapture yung pawn sa H3. Mukhang nakalculate niya kagad, no? Pero ano ba ang laman? Halimbawa, kung kakapture doon sa E6, double pa yan. Ano meron? Magku-queen to H4. May gulo-gulo ba? May gulo ba? Tapos mag-G3, Queen G4, idea is Queen F3, threatening matcha sa G2, babalik lang Knight F4, tapos magda-Knight G5. Oo nga. Para sa akin po blitz time, ganito, compensated yan kasi butas yung F3. Feeling ko may complications pa rin na lalanding dito. Pag hindi kinaya ng nerve ni GM, baka bumigay. Balik tayo. Interesting, kaya ang bilis lang Na-reflex lang ng mata, kinapture kagad yung pawn sa H3. Rook F7, idea po to G7. Tama, gusto ko yan. F3, Knight G5, Knight F4, Rook G7, and the King F2. Nag-Knight F8, ayan, para additional support sa E6. Nag-Rook H1, inatake ang H6 at napakagandang desisyon po itong Rook C8 para pabayaan na yung H6, counterplay na lang. Capture, Rook C7, and ayun, capture. To make sa A5, yun tingnan nyo yung evaluation bar. Bumaba. Dapat daw is Rook H1. Tapos, ang nakakailang lang din kasi dito, baka mamaya tsumik eh. Nakakailang, no? Pero lamang pala puti dito. Wala rin palang ganyan. King G3 lang. Very solid naman eh. Hindi maatake ang puti. Ayun. So, laki ng lamang, no? Positional ng puti, Balik tayo. Pero syempre sa blitz kasi, nakaka-pressure parang tipong may papasok eh. So, ginulo muna ni Grebneb, kumapture muna, pero natumbo ka naman dahil walang Rook H1, naka-Queen C1. Yun ang diferensya ng may Rook H1, walang Queen C1. Yun. Naunahan ni Gian. Knight E2, Rook C2, Rook H1. Ayun na. Ito na po. Dito, nag-Queen D2. Sa palagay nyo mga kamatsas, ano kaya dito ang best play or best move ni Gian na nabitawan niya? Bigyan ko kayo ng kaunting sandali para makapag-isip po at itutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito Rook takes Knight. Okay, dun sa Kamatsas Facebook page natin, may mga nag-comments doon na Rook takes E2 lang sapat na para winning talaga ang black. Tama naman yung Rook takes Knight. Kasi dito, pag nag-King takes, Queen takes H1. May threat pa sa G2, di ba? Pag nag-Queen takes, may Queen takes H1,
May tempo threat atake pa sa bishop. Magbi-bishop d4, tapos magku-queen h4 check. Ayan, ito na yung mga accurate na gagawin ng computer. Ano? Kung computer, pero kung ako, baka ito po gawin ko dyan. Capturing ko yan. Practically, nakabitin yung pawn ko. Kakapture ako, di ba? Para walang mga gulo-gulo. Pero isang pyesa to, winning pa rin for black. Oo, tama. Ano? Sapat para mag-winning. May rook takes na pala. Pero ito kasing queen d2, grabe. Threat ang queen, threat ang knight, pamatchas pa atake kaya naobliga dito. Pero winning pa rin to, baka matchas, winning pa rin. Queen b5, rook b1, knight d7, knight c3. Ayun, queen b8. Ito yung pinag-uusapan namin ni IA Ricky Navalta. Yan, shout out kay IA Ricky Navalta. Pinag-uusapan namin ito. Kasi pareho kaming nanonood, siya yung arbiter na bantay dito eh. Ang sabi niya, dapat hindi queen b8 kasi parang umatras. Yon, ang tira ng computer is pareho kami queen d3. Sabi ko, parang mas maganda queen d3, kalikalikot na sa ilalim. Ayun. Pero yun lang sa akin pero na-confirm po dahil yun ang tira ng computer engine ni Stockfish. Queen d3. Okay? Pero yung queen b8, ano pa rin naman yan may threat nga sa pawn e5. So interesting. b5, knight takes e5, b6, knight c4. Ito pong portion na ito naka-equalize. Dapat daw po ay knight gf7. Positional ang i-approach. Positional. Pag nag b7, ang idea is gaganon, magna knight d7. Walang bishop a7 kasi syempre may nakaka-control sa b8. Oo nga, no? May ganun na pala. Pag hindi napansin, baka matirahan pa ng e5, makulong pa yung bishop sa d4, O mag-e-f4 dito, persado para walang e5, tapos magna knight d6. And ready to capture na ang pawn b7. Pag na-capture na ang pawn b7, malinis na po. Wala nang mga bahid-bahid ng komplikasyon pang po pwedeng bitawan dito ang puti. Ayun, mga kamatyas. Daming winning ni Gian, ano? Pero sa oras na rin kasi, kaya factor na rin B7, King H7, Bishop A7. Mukhang maporma, mga kamatyas. Pero akalain nyo, blunderacious pala ang tira na yan. Grabe. Ayun, kinapture ni Gian. Kasi nakita niya pag kinapture, may capture pa sa E3 Pero, alam nyo ba mga kamatyas na meron palang ganito? Ano? Yan pala winning dyan. Queen H2. Idea is to play knight H3. Ayun Tapos, ang tira dapat makita itong F4. Yan dapat pala tira pero malabong makita ito Baka sa blitz syempre dying seconds na sila pareho. Magku-queen lang yan Pag nag-queen may knight H3 check tapos ang laban. King E2 capture. Doon matches. Tapos ang laban pala. Ang bilis pala nun. May ganun na pala. Pag nag-king F1, queen G1 wala. Ganun pa rin Mapano? King D1, matches pa rin. Grabe yung knight May ganun pala, no? Kaso ang hirap ng kwentahin sa actual Yung queen H2, may ganun pala. Yun pala yung pinaka-solution. Ngayon, silipin naman natin, queen H2, paano kung biglang pagpalagay na makita ni Grebnev? Sige, bago ako mag-queen, anytime naman yan, mag-F4 muna ako. Makita niya yan. Kaso, knight H3 check, king F3. Yun ang purpose ng F4 no? Para magkaroon ng isa pang square. Kaso may knight D2 check, king E2, queen takes G2 check, king D3, knight takes B1. Ganun ang gagawin. Tapos, ay may matches. Hindi pwedeng mag-queen. May matches sa D2. Iintindihin pa talaga. Kaso pag gumanyan may ganito. Aray nako! Aray nako, ang sakit. Capture na yung pawn B7 pag nag-queen. Mati kambing. Ayun, may mati kambing. Matchas ng kambing. Ayun, mga kamatyas. May mga nagko-comment sa akin, tawag sa knight elefante. Why not to move the elephant? Saan ba yun? Sa Thailand ba? Tawag nila sa knight elephant? May mga nababasa akong ganun di mati elephant.
Grabe mga kamatyas, yan po ang napakagandang naging laban ng ating kababayang si Gian kontra dito kay Grandmaster Grebnev. Bata pa si Grebnev, no? Baka mga ilang pitik na lang ito, magsu-super GM ito. Pero kung magbababad siya sa Asia, medyo mabababa rating dito. Mahirapan siya mag-super GM dito. Sa Europe, pag doon siya nagbabad ka. So, wala. Ban po yung Russian Federation sa any European tournaments eh. Wala. Medyo mabigat pala yun, ano? So, nandito po sila ngayon. Kaya expect natin pag mga Asian Continental, Asian Championship, meron po tayong makakalaro na mga Russians. Kaya kailangan maghanda, especially ang mga players ng Pilipinas. Dahil talagang malakasan na po ngayon ng labanan. Pinasok na tayo ng Russians eh. Pero maganda noon, mamomotivate naman tayo para mas lalong lumakas ang ating level pagka tatapatan natin ng lakas nila. Puwersado tayo, obligado tayong tapatan ng lakas nila kasi iba ang Russians eh. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Kung kayo po may mga katanungan, mga komento, suggestions, lapag nyo lang po sa comment section below. At sa mga gusto pong mag-enroll this coming November sa ating online group training, lalapag ko lang din po sa comment section below ang details, how to register, and sa nalalapit po na November 2, God willing, ay gaganapin po ang ating 13th Kamatyas Rapid Open Tournament na kung saan ay sasalihan po ng mga masters natin sa Pilipinas. Kaya mag-join na po kayo. 200 lamang po ang maximum players. Mabilis pong mapuno yun. Sana ay makaabot pa kayo sa registration. Lalapag ko na rin po ang link para makapag-register kayo sa Kawayan Isabela Convention Center po yun mga kamatyas. Kita-kits po tayo and maraming salamat once again sa ating sponsor na si National Master Yusek David Almirol Jr., ang co-founder po ng Kamatyas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.